share ko lang yung experience ko nung ako ay nag-procedure RFA sa Philippine Heart Center. Baka pares kita ng case, maintindihan mo rin. Ako ay may sakit na SVT, abnormal na tibok ng puso. Ibig sabihin may dalawang klase nito, isang mabagal at isang mabilis. At sa akin po yung mabilis, maaaring ikamatay kaya dapat inaagapan sa ospital. Bakit nga ba nagpapalpitate? Kasi sabi pwede sa stress, mga pagkain may halong caffeine, nagkakaroon ng pagbabara. Isa lang ang mga ito na aking naintindihan sa mga pinaliwanag sa akin. 3 times na akong na-ER. Yung una ko, akala ko normal pa. 240 lagi ang heart rate ko. Pangalawa ko, natakot na ako kasi may ulit kaya inirekomenda na ako sa PHC. Yung una, nag-private muna ako. Naipaliwanag naman sa akin ang lahat. Siyempre, pag nalaman mong may sakit ka, malungkot. Lalo't kailangan ko palang sumailalim sa procedure surgery na nagkakahalaga ng 400,000. Malaki ang kailangan kaya inirefer na ako ng doktor sa OPD. Bukod din kasi sa check-up ng Friday na sa 900 pesos. Mahaba ang pila sa OPD kaya kailangan na matyagang pasensya sa paglalakad ng pila sa social service. Paghihintay kung kailan ang turno mo sa check-up. Kumuha ako ng white card at naging category D ako, 15% discount noon sa lahat ng gagastusin mo sa loob ng PHC. Hanggang sa inatake na naman ako sa pangatlong beses. Feeling ko mamamatay na ako kasi every 3 months inaatake ako at pag mas madalas tumataas pa yung dosage ng gamot ko. Carvedilor from 6mg naging 25mg na 2 beses sa isang araw at kahit mag-ingat ka sa pagkain o anumang gawain, ganun pa rin. Habang naghihintay ng tawag ng doktor, ay nagproproseso na ako ng guarantee letter para makapaglaan na ng 75,000 peso na nakalagay nga sa green card ko galing social service. Lagi ako nagdarasal kay Lord na pagalingin niya ako, nabigyan pa niya ako ng pag-asa para humaba pa ang buhay ko. Kasama ang mga anak ko, mahal ko sila at natatakot ako na ganun na lang maiwanan ko sila. Sa 75,000 na kinakailangan ko para sa aking procedure, dumating na in 2 weeks. Natanggap ko ito sa aming Congressman Condad dito sa Bulacan. Salamat po ng marami. Salamat din ako sa mga nilapitan ko para matulungan nila ako kay Mayor Natividad naming 15K, kay Gov. Fernando 7,000 at kay Senator Tolentino 3,000. Nagpapasalamat po ko sa inyo. June 2023, tumawag na yung doktor sa akin. Sa 7 months na paghihintay, sa wakas mag-RFA procedure na ako. 4 days ako nagstay sa PHC, nasa female ward ako. Bawal bantay, lahat service nurse. May privacy ang bawat bed, kompleto. Wala ka nang dadalhin kundi underwear mo lang at damit pag-uwi. Pwede mag-shower, malakas ang tubig, malinis ang serve ng food, may wifi at kahit charity ka lang may aircon. Araw na ng procedure, gutom na ako kasi past time from 7 PM to 1 PM. Walang tubig, walang pagkain, na nasa ICU na ako, walang kaba, kalma lang hanggang sa pinasok na nila ako sa loob. Kinabitan na ako ng mga aparato, may anesthesia na, gising ako noon at sinimulan na nilang magbutas sa singit. Pinasok na ang mga maninipis na wire, pinadaan na sa loob ng katawan ko papuntang puso. Damdam ko yung mga wire tumatama sa loob ng katawan ko, tapos nagpapalpitate ka. Ganun din ang mararamdaman, hirap sa paghinga, parang may nakadagan, tapos ang sakit ng dibdib at ulo. Nag 300 na ang heart rate ko. Sinabi sa akin doon, kaya kailangan mag-palpitate para makita nila kung saan nagmumula yung problema. Hanggang na-block ang paghinga ko, di ako makahinga kaya tumawag na ako at binigyan nila agad ako ng oxygen. In 4 hours procedure, nasa left side na ng heart ko ang problema. Nag-ablation na sila. May sinusunog na init ng katawan. Nang matapos successful ang procedure ko,
Magaling na ako sa wakas. Kung tatanungin niyo ako sa komplikasyon, posible na mangyari pagdurugo, pagkabutas ng puso at posible mamatay kung di kakayanin. Mga briefing po ito bago nila ako sinimulan. Kinabukasan, discharge na ako. Pagdating naman sa hospital bill, kailangan yung GL na ipasok na sa malasakit bago mag-surgery. May yellow paper ka matatanggap, 3 days valid lang. Dapat maiprocess na yun doon sa malapit sa emergency. Tapos yung bill, pinroseso sa social service. Nasa 100,000 mahigit ang bill ko at wala akong nilabas na kahit anong cash na pagbayad ng bill. Nakauwi na ako, 1 month ako nagpagaling. Bawal mo na ang gawaing bahay at di rin mo na kumain ng masyadong bawal. May mga follow-up check-up kung dati madalas, ngayon every 6 months na lang at no maintenance. Una, salamat sa Diyos. Pangalawa, sa doktor ko. Huwag tayong mawawala ng pag-asa kasama sa pagtsatsaga ang paggaling natin. Kailangan natin maging matapang para mabuhay. Salamat sa pakikinig.